Pangalawang araw ko na sa bagong trabaho ko, kaya maaga ko. May mga natapos na akong task nang dumating si Miss Arabella. Uy, literal na early bird ka. Good morning, Francesca. Kumusta ka naman dito? Sabay lapag ng bag niya sa mesa. Hi, good morning din po, Miss Arabella. So far, okay naman po. Kayo po ba? Kasalukuyan ako nag-aayos ng mga dokumento sa filing cabinet. Nang humarap ako sa kanya, saka ko nakitang parehong ekspresyon ng gulat na mula kina Danica at sa sales lady kahapon. Paano ba naman kasi, hindi ko rin alam kung anong pumasok sa akin at sinunod ko ang payo ni Danica na suotin ng damit at heels na binili namin kagabi. Ang nakakaloka pa, pati ang matching underwear ay sinuot ko din. Napalunok ako, baka bawal sa office. Bakit po? Miss Morete, you look like you came straight out of the pages of a fashion magazine. Ang ganda ng damit mo at bagay na bagay sa'yo. Salamat po. Kahit nahihiya ako, pinilit ko pa rin ng sarili ko na ngumiti. Nasobrahan yata ako ng confidence ng suotin ko to. Pero kagad naman yung pinawi ang alinlangan ko. Nakangiti si Miss Arabella na magsalita ulit. Trust me, good impression ang makukuha mo sa boss mo. Ang alam ko, darating siya ngayon. Actually, nagulat din ako. Supposedly, Friday ang balik niya dito pero naisip yata ni Floyd na tapusin in advance ang lahat. At saka please, drop the Miss Arabella na lang. Ngumiti ako sa pakiusap niya at hindi ko na rin binanggit na alam kong schedule ng pagbabalik ni Floyd Russo sa opisina ngayong araw. Sige po, work na po tayo. Mabilis na lumipas ang buong umaga. Literal na naging abala kami sa briefing ko tungkol sa mga kailangang gawin bilang assistant ng CEO. Mabilis ko namang nakuha lahat dahil hindi na bagong trabahong yon para sa akin. Bukod pa doon, matalino si Miss Arabella. Mabait at magaang kausap. Marami kaming napag-usapan, pati nga si Liam ay napag-usapan din namin. Pagbalik namin sa opisina, professional mode na kami agad-agad. Pagbalik ng trabaho. Francesca, pupunta na muna ako sa 6th floor. Sa accounting department, baka matagalan ako doon pero sigurado naman ako na kaya mo na mag-isa dito. I-text mo lang ako kung may kailangan kang asikasuhin. No worries. Umalis na siya at pinagpatuloy ko ng trabaho ko. Mula sa upuan ko, tumayo ako para kunin ng ilang dokumento mula sa filing cabinet. Nasa ikatlong drawer yon at kailangan kong yumuko. May narinig akong sipol. Kumunot agad ang noo ko at tumayo. Kalmado kong hinarap ang bandang pinto kung saan galing ang sipol na yon. Dalawang lalaking naroon na titig sa akin. Ang isa sa kanila ay may nakakalokong ngiti. Ang duda ko, siya ang sumipol at ang isa naman ay seryosong-seryoso at mukhang hindi natutuwa. Pero hindi may tatanggi na. Pareho silang gwapo, papasang modelo. Mga tipo ng lalaki na kapag naglalakad ay talagang mapapalingon ng lahat. Huminga na muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Good afternoon, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Bago magsalita, tinapik na nakangiting lalaking kasama niya sa balikat saka inabot ang kamay sa akin. Hi miss, I'm Hugo Roque, VP ng Russo Group. You must be Floyd's new assistant? Ngumiti ako tinanggap ang kamay ng inaalok niya. Yes sir, Francesca Moretti po. It's my pleasure to meet you Mr. Roque. Nabanggit na siya sa akin ni Miss Arabella. Pati ang dahilan nito kung bakit hindi ito nakasama sa biyahe ng boss ko at ang assistant na lang nito ang pinasama doon. Sa tansya ko, humigit kumulang nasa 6 na talampakan ng taas ni Hugo Roque. Moreno at matipuno ang katawan at may kapilyuhan sa mga mata. Kalbo pero bagay na bagay sa kanya at ang well-maintained na balbase kumpleto sa gwapong muka. Mukhang wala pa siyang 35 years old. Corporate ang pormahan at puno ng karisma. Kumpiyansa pero class pa din. Ngayon naman ang kaibigan ko naman ang ipapakilala ko sa iyo, Francesca. He's my very good friend, no other than your boss, Floyd Russo, in the flesh. Nakatingin si Hugo sa amin dalawa na parabang aliw na aliw siya sa tensyon sa pagitan naming dalawa ng boss ko. Samantalang si Floyd naman ay nakatitig lang sa akin na parang handa niya na akong ipako sa krus. At ako, syempre natulala ako. Hindi lang gwapong boss ko. Literal siyang makalaglag panty. Magkasing tangkad lang sila ni Hugo
Pero mas maskulado, halatang gym rat na laging nag-workout. May clean cut na buhok, chiseled jawline at mukha na parang may photoshoot araw-araw sa Vogue. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay ang mga mata niya, kulay light brown. Teka, mali. Parang hazel kapag nasisinaga ng araw. Ang suot niyang itim na suit ay tinaranuhan ng puting polo at ang tie ay halos kakulay ng mga mata niya na halong nagpatingkad ng kulay ng mga ito. Nang magtagpo ang mga mata naming dalawa, literal na tumigil ang paghinga ko. Para ako nalulunod, na nalulusaw, na hindi ko maintindihan siya titig niya. "Hello, nandito ako," natatawang sabi ni Hugo. Dahil para bumalik ako sa realidad, nang makabawi, agad kong inabot ang kamay ko. "Sir," yun lang ang nasabi ko. At siya, tinitigan niya lang ako mula ulo hanggang paa bago tanggapin ang kamay ko at nang mangyari yon, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Literal. "Miss Moretti, ipapadala ko sa email mo ang improved job description mo. In the meantime, kailangan namin mag-usap ni Hugo sa opisina ko." Habang sinasabi niya yon, nanatiling hawak niyang kamay ko at ang mga matay nakatutok pa rin sa akin. "Yes, sir." Pumasok sila sa opisina niya at naupo ako sa silya ko. Hindi naman ako pagod pero parang naubos ang energy ko. Shit, hindi lang gwapong boss ko. Siya na yata ang pinaka-intense at pinakamasungit na lalaki na kilala ko. Pero ang mga mata niya, ang kulay na yon ay kagaya ng mga mata ni... Napalunok ako, gaya ng mga mata ng pinaka-importanting tao sa buhay ko. Minsan lang akong nakakita ng ganong kulay ng mga mata nung ipinanganak ko si Liam. Na mga panahong yon, habang tinititigan ko ang mukha ng bagong silang kong sanggol, napaisip ako kung kanino niya nakuha ang pambihirang kulay ng mga mata na yon. Sa pagkakatanda ko, sinearch ko pa yon at ang sabi, bihira daw sa mga Pinoy ang ganong kulay. Siyang tunay dahil sa dami ng mga nakakahalubilo ko, wala pa akong nakitang ganon, lalo ng ganong katingkad na hazel. At ngayong 3 na silang kilala ko na meron ng ganong kulay ng mata. Nanlamig ako, kasabay ng pangangatog ng tuhod ko. Walang pahintulot pero bumalik sa akin ang gabing yon ng masquerade ball. Ang gabing bumago ng buhay ko. Ang titig na lalaki na may hazel na mga mata na hindi ko malilimutan. Simula ng gabing yon, wala nang lalaki na kalapit sa akin at wala na ring nagka-interes pa. Naguguluhan pa rin ako nang biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang dumating, may matinding presence at authority na sinundan ni Rubilin, ang sekretarya. Halatang stress ito sa biglaang pagpasok nito doon. "Ma'am, kung wala po kayong appointment," gate ni Rubilin na may pagkataranta sa boses. Hay, mukhang ngayon pa lang talaga magsisimula ang unang araw ko sa trabahong ito. Floyd POV. Pagpasok namin sa pintuan, ang unang nakakuha ng atensyon ko ay ang babaeng nakayuko sa harap ng filing cabinet. Gaya ng ibang lalaki, agad ako napatingin sa mga binti niya at pagkatapos ay susuot niyang heels. Pucha, delikado yon. Dapat siguro sa susunod na meeting ay ipagbawal kung ganong klase ng sapatos sa opisina. Pagkatapos ay narinig kong pagsipol ni Hugo. Agad na tumayong babae ng tuwid at doon ko siya nasilayan ng buong maganda. Hindi lang maganda, talagang maganda siya. Ang lampas balikat niyang buhok ay nakatali ng half up at half down. Siyempre, naulol si Hugo sa nakita niya. Ang matalik kong kaibigan ay isang hopeless flirt. Kaya tinapunan ko siya ng matalim na tingin pero lalo lang gumiti ang loko. Alam na alam ni Hugo kung paano kunin ang inis ko. At nang humarap siya, maging si Hugo ay napanganga. Ang ganda niya, sobrang ganda. May magandang mata na nangungusap at ang una kong naisip ang ipagtabuyan si Hugo bago pa ito makaisip ng pagpakitang gilas. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Ang babaeng ito ay ang bagong assistant ko at hindi ako makakapayag na malandi siya ni Hugo. Natural, walang pakialam ang loko at lumapit pa rin. Alam ko kung anong ginagawa niya. Gusto niya akong asarin at epektibo yon. Mabuti na lang at maayos at professional si Francesca. Nang iabot niyang kamay niya, lumapit din ako at dahil sa lapit, amoy na amoy kong pabango niya. Chocolate, vanilla na may undertones ng jasmine. Bulong ko pa sa isip ko. Intoxicating. Nawindang ang buong sistema ko at parang tinamaan ako ng isang malakas na kuryente sa isang iglap. Nalito tuloy ang utak ko at alam kong kailangan ko siyang layuan agad bago pa ako makagawa ng kapalpakan. Napagsisisihan ko kaagad. Kaya naman niyaya ko na si Hugo sa loob. "Halika na, doon na tayo mag-usap sa opisina ko." Pagkasarado ng pinto'y abot-tenga kagad ang ngiti ni Hugo. Parang demonyong may naiisip na kapilyuhan. "Floyd, my friend, may tanong ako sa'yo." "Ano? Paano mo balak magtrabaho kung may Diyosa sa opisina mo?
Kung ako yan, wala na akong focus. Tumigil ka nga, Yugo. Pero seryoso, saan mo siya nahagilap? Ang swerte mo talaga. Pwede kayang magpalit tayo ng assistant? Sa'yo na yung sa akin tapos sa akin naman si Francesca. Game? Tinapunan ko siya ng matalim na tingin. Nakamamatay, parang magkapatid na kami ni Hugo. At kilala niya ako, alam na alam ng mokong na may dating sa akin ng bago kong assistant. Hindi pa nakontento, inalas ka pa talaga ako. Pero hindi rin naman ako magpapalamang. Hoy Hugo, wag mong ituloy ang balak mo. Assistant ko yun at ayaw kong magkaroon ng problema dito sa opisina. Umiling siya. Grabe ka naman, Reeves. Sige nga, bigyan mo nga ako ng isang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng makipaglandian sa assistant mo. Because I said so. Sagot ko, parang isang batang ayaw ipahiram ang laruan niya. Naningkit na mga mata ni Hugo. Coming from you ha? Baka naman ikaw pang lumabag sa sarili mong patakaran na no relationships in the workplace. Wala ka naman pakialam dati kung minatipuhan ako sa mga empleyado dati ha. Look, hindi ko liligawan o lalandiin si Francesca, okay? Kapalit siya ni Arabella at paalis na siya papuntang London anytime. Hindi ko na kayang mawala ng assistant at magsimula na naman sa wala. Sinubukan ko magtunog professional at rasyonal. Pero kahit ako, hindi kumbinsido sa sarili kong sagot. Siyempre, kitang-kita ni Hugo ang totoo. Ngiti-ngiti ang loko na parang pusang nakakita ng sariwang daga. Pagkatapos narinig na namin ang mga boses mula sa labas, malalakas sa talatang may kaguluhan. Bilang CEO, gusto ko ng maayos sa tahimik na work environment at minsan lang may nagtataas ng boses sa opisina ko. Napakuyom ako habang pinapakiramdaman ko ang mga nangyayari sa labas. Pagkatapos ay narinig kong pamilyar na tinig ni Francesca. Ma'am, pasensya na po pero bago kayo pumasok dito, kailangan na may appointment kayo. Hindi kayo pwedeng pumasok ng basta-basta nang walang pahintulot ni Mr. Russo. Ha! Sagot ng isa pang babae sa matinis at galit na boses. At sino ka naman para pigilan ako? Empleyado ka lang dito kaya lumugar ka. Ang boses na yun ni pag-aari ni Felicity, walang duda. Si Felicity anak ni Sebastian Andres, ang CFO ng kumpanya at ang pinakabalat pinakanakakainis na babae sa balat ng lupa. Parang mission ni Felicity sa buhay ang maging consistent sa buhay ko. Ang totoo, hindi ko na alam kung paano siya alisin sa paligid ko. Para siyang chewing gum na nakadikit sa ilalim ng sapatos ko at hindi matanggal-tanggal. At ngayon ay nagwawala siya sa labas ng opisina ko. At ang mas nagpakulo pa ng dugo ko, ang mga sumunod na sinabi ni Felicity. Makinig ka, empleyadong walang kwenta. Umalis ka sa daan ko o ipapatapon kita sa mga guard sa labas. Mamili ka. Sa inis ko napahagod ako sa buko sa tinapunan ng tingin si Hugo na lalo pa yatang naaaliw sa kaguluhan. Tumayo ako tinungo ang pinto para buksan yon. Saktong pagbukas ko para tignan ang nangyayari, bumungga ako kay Francesca. Nagulat siya at na out of balance. Kitang-kita kung paano namilog ang mga mata ni Francesca sa gulat. Agad ko siyang hinablot sa bewang at hinila siya papalapit para masalo ko siya. Sa ganong paraan sumalubong ang katawan niya sa akin. Malambot at mainit. Ang higpit ng pagkakakapit ko sa bewang niya ay muling bumalot sa akin ng amoy niyang nakakabaliw. Chocolate, vanilla at jasmine. Parang tinamaan ulit ang katawan ko. Langya, pumikit ako ng ilang segundo habang ninanamnam ang amoy niya. Naramdaman ko na nanginig siya sa mga bisig ko. Kagaya ng naramdaman ko, nakasabay din ang puso ko. Mabilis ang pagpintig nito at halos kumawala na mula sa dibdib ko. Parang hayop na. Hayok na nais makalaya at doon ko napagtanto na wala na, finish na dahil habang yakap kong assistant ko, nabuhay ang bahagi ng katawan ko na dapat ay kalmado sa oras ng trabaho. Nalintikan na, inaasahan ko ng susunod na mangyayari. Bigla na lang sumabog si Felicity. Walang pinagbago, matari at mapangmataas mula sa kinatatayuan niya dahil nakita niyang nangyari. What the? Hoy babae, ano sa palagay mong ginagawa mo? Lumayo ka nga kay Floyd! Gold digger ka? Social climber? Hawak ko pa rin si Francesca sa bewang niya kung kaya yumuko ako para bulungan siya. Don't move. Alam kong ramdam niyang tensyon ng katawan ko pero huling bagay na gusto kong mangyari ngayon ay ang mapansin pa ng iba yon. Pagkatapos hinarap ko naman si Felicity. Felicity, lower your voice at magsorry ka kay Francesca. Ngayon din. Nagulat si Felicity pero hindi pa rin ito nagpatinag. What? Floyd? Pinagsasabihan ko lang naman ng babaeng yan. Halata naman na nagpapapansin yan sa'yo eh. Actually, pinigilan pa niya ako at sinabing kailangan ko ng appointment para makita ka.
That's preposterous. Ako, kailangan ko ng appointment? Sabihin mga simpliyadong yan kung sino ako at itama mo ugali niya. Pagalitan mo yan or better yet, fire her. Punong-puno na nagliliyab na selos ang boses niya at halos kainin niya ng buhay si Francesca. Sa sama ng tingin niya. Felicity, mag-sorry ka kay Francesca. Kung hindi mo gagawin yun, haharapin mo mga consequence na ginawa mo. Sabi ko sa pagitan ng mga ngipin, pigil na pigil ang galit. Nagkunwari siyang nasaktan pero alam ko naman na palabas lang ng Felicity yon. Alam kong sa loob-loob niya galit na siya. Kaya ang tamang gawin ay gatungan pang galit na yon. Hinigpitan ko pang lalong pagkakayakap ko kay Francesca. Mukhang wala ka talagang balak na mag-sorry. Dagdag ko. Yugo, pakihatid nga si Felicity sa elevator at siguraduhin mong nakalabas siya ng labi ng gusali. Hindi ko ninintay ang sagot ni Felicity. Bumalik na ako sa opisina kasabay pa rin si Francesca. Sigurado ako nadagdagan ng pagkaaliw ni Yugo. Dahil sa mga nangyari dahil gaya ko, hindi rin natutuwa si Yugo kay Felicity. Lagi siyang binabastos ng babae at lagi naghahanap ng kamalian ng iba. Nakakainis siya. Tinignan ako ni Yugo. Halatang tuwang-tuwa dahil gaya ng dati. Pinaubaya ko na naman ang karangalan para palayasin si Felicity. Parang maliit na regalo ko sa kanya para makaganti sa babae. Mag-enjoy ka lang dyan, my friend. Siguraduhin kong maghahanap namin ni Felicity ang daan, palabas ng gusali. Sasamahan ko na para hindi mawala. Kumindat pang loko sa bayuko na para bang pinapaalis ng bisitang matagal nang dapat nakaalis. Sinara kong pinto ng malakas sa kanilak yon. Nakahinga ako ng malalim habang pinapakalmang isip at ang katawan ko. Pero nandun pa rin si Francesca, nakadikit pa rin ang katawan niya sa akin at amoy na amoy ko pa rin siya. Shit, anong klaseng babaeng ganito kabango? Hawak ko pa rin siya at ayaw ko pa siyang bitawan. Ninanamnam ko munang amoy niya. Chocolate, vanilla at jasmine. Bago ko siya bitawan ng tuluyan, may katagalan din ang pananatili niya sa mga bisig ko. Kaysa inasahan ko kaya alam kong bukod sa akin, pati siya ay naapektuhan din. Gusto ko sana siyang hilahin pabalik sa bisig ko pero siya nang umatras. Humarap si Francesca sa akin at professional na nagsalita. Sir, I'm really sorry. Pero bahagi po ng trabaho kung wag basta magpapasok ng walang appointment at confirmation mula sa inyo maliban kay Mr. Roque. Hindi po siya mapakiusapan at nagpumilit. Kalmadong tono niya at walang bakas ng kaba. Sa totoo lang nakakabilib siya. Gusto ko tuloy siyang halikan sa mapupula niyang labi. Napangiti ako. It's okay, Francesca. Tamang ginawa mo and keep that up. Kahit pa ang presidente ng bansa o sinong martista yan, ikaw, si Yugo at si Arabella lang ang pwedeng pumasok dito nang walang paalam. Sunod ay lumapit ako sa desk ko at dinampot ang telepono para tawagin ang head of security ko. Wilbert, simula ngayon hindi na pwedeng pumasok si Felicity Andres sa gusaling ito. Naintindihan mo ba ako? Wala akong pakialam kung anong sasabihin niya o ng tatay niya. Tandaan mo, kapag pinapasok mo siya, ikaw ang mawawala ng trabaho. Copy, sir. Tumawag pa ako ulit. Sa pagkakataong ito, direkta sa tatay niya. Mr. Andres, tumawag lang ako para ipaalam na ban ng anak mo sa buong gusali. Hindi ko na palalagpasin ang ugali niya. Hindi itong unang beses. Hindi mall ang opisina ko at hindi niya pwedeng bastusin ng mga staff ko. Pero, sinubukan pa sana niya magpaliwanag. Save your excuses. As far as I know, hindi empleyadong anak mo dito at hindi siya kailanman magiging bahagi ng kumpanya. Wala siyang dahilan para pumunta dito. This is my last warning. Binaba ko ng tawag sa kahinarap ulit si Francesca. Naroon siya, nakatayo sa harap ng desk ko. Formal at professional, wala ni katiting na emosyon sa mukha na para bang walang nangyari kanina. Kahit na sinigawan na siya ng isang spoiled na anak mayaman, at niyakap ko siya ng may katagalan at kahit pa tsaka na naramdaman niya ang reaksyon ko sa paglalapat ng mga katawan namin kanina, tila hindi siya apektado. Bagkus, kalmado pa nga. Nagpapakita lang siya ng emosyon na hinata ko siya papunta sa akin. Alam kong ramdam niyang pagkabuhay ng bahagi ng katawan ko na hindi dapat mabuhay ng mga oras na yon. Nalintikan na kasi, hindi ko talaga mapigilan na hindi tingnan ang kabuuan ng katawan niya. Ang mga mata niya ay nakakapanghina. Napabuntong hininga na lang ako. Ang ganda ni Francesca. Nakakaloko. Hindi ako magsisinungaling sa sarili ko. Gusto kong subukan kung hanggang saan ko dapat itulak ang nararamdaman ko. Pero saka na, have a seat, Miss Morete, sabi ko. Umupo siya sa tapat ko, kaya naupo na rin ako. Siya si Felicity Andres at matotopak talagang babaeng yun. Ako nang humihingi ng paumanhin sa'yo. Ayos lang, sir.
That's all part of the job. Trabaho ko makitungo sa iba't ibang uri ng tao. Wala pong problema sa akin. Tumango ako't lalong na-impress sa bago kong assistant. Ayos yan. I like that mindset. Makakatulong yan sa trabaho mo dito at makakatulong yan sa akin. Nagdalawang isip ako pero tinuloy ko pa rin. Gusto ko rin sanang humingi ng tawad sa pagkakayakap ko sa'yo at sa reaksyon ng katawan ko kanina. Namilog ang mga mata niya kasabay ng biglaang pamumula ng mga pisngi. Hindi niya siguro inasahan na sasabihin ko pa yon. Lalo ko napangiti nang mahuli ko siya nang makatingin sa labi ko. She's interesting. Agad na umiling si Miss Moretti para bang may tinataboy sa isip. Sir, I'm not aware of what you're talking about pero sigurado ako na hindi niyo kailangang humingi ng tawad. Ako ang dapat magpasalamat sa pagsalo sa akin kanina. Matalino at professional siya. Disente din pero hindi maitatanggi na may nararamdaman din siya. Kaya naman mas lalo ako naging interesado. Binalik kong pag-uusap namin sa trabaho. Kumusta naman ang pakikipagtrabaho mo kay Arabella? So far, maayos naman po. Maayos na rin niyang na-turn over sa akin ng mga kailangan kong malaman. Ang sabi ni Miss Arabella, kailangan na lang natin mag-sync. Sa tingin ko po madali na lang yun. Sana nga, sang-ayon ko. Nasaan si Arabella ngayon? Nasa accounting department po. Good, hintayin na lang natin siya para ma-brief ko na kayong dalawa tungkol sa nalalapit kong biyahe. Kahit napaalis na si Arabella, relevant pa rin ito sa bago niyang role sa London. Pwede ka nang bumalik sa desk mo, Miss Moretti. Yes, sir. Pinanood ko siyang tumayo at lumakad palabas, ang pino ng galaw niya, pero nakakabighani. Nang tuluyan na magsarang pinto'y binagsak kong noo ko sa mesa. Wala na, Floyd. Patay na ako nito. Mukhang tama si Hugo. Isang challenge ang iwasan ng babaeng yun. Totoo ang lahat ng yun. Si Francesca Moretti ay masyadong maganda. Hindi lang basta maganda. Kaakit-akit siya at para sa akin, delikadong kalibre niya. Dahil kahit na wala siyang ginagawa, nakakaramdam ako ng ibang klase ng panganib.